katambike at good morning all. Ang petsa pala natin is June 27, 2026 sa oras na 5:29 na ng umaga. So ayun mga katambike, kanina pa ako gising, mga alas 4 gising na ako kasi nga may gagawin ako ngayon. Tsaka bukas kasi araw ng linggo, church day, kailangan sana yung katawan ko na magising ng maaga kasi nga church day. So yun, at yun, almusal. Nilabas ko na kanina yung lulutuin kong Lucky Me Lomi. So bubuksan ko lang tong coffee maker. So yun. So yun mga katambay, may tubig na to yung lutoan ng noodles. So yun, okay na din pala yung kape. So ayun, at tapos na luto yung lomi. So yun. So yun mga katambay. So yun. So yung mga katambay, almusal na ako. So yun. So yun mga katambay, tawag dito. Teka, ilapit ko lang yung camera. Yan, nilapit ko na yung camera. Tawag dito, so yun mga katambay.
Nahirapan ako ngayon sa ang gulo ng camera kasi binago ko yung ayos ng lamesa. Pero sooner masasanay din ako. Niluto ko pala laki milomi. Sa mga yung nga sa mga katambay, may i-share ako sa inyo na kagabi. Dumating yung classmate ko. Dumating classmate ko, sabi sa akin, Nan, dito ka pala nakatira. May bibisitahin siya dyan sa kabilang street. Yung classmate niya ngayon. So yun. Sabi sa akin, dito daw ako. Sabi ko, oo, tagal na. Since na mag-classmate pa tayo, dito na ako nakatira. Naging classmate kami yun sa pagkaalala ko sa Damong Maliit Elementary School, batch 2001, 2002. So yun. Ang advisor namin yun, kung may nakakanood man ito na nag-aaral sa Damamaliit, si Mrs. Cabillon, yun, siya yung advisor namin dati na mga classmate namin na lahat sila classmate namin, binubuli ko except sa kanya. Siya yung tumutulong sa akin o siya yung sumasalab sa akin kasi siya nga yung matangkad dati. Hindi sa pagmamayabang mga katambay, hindi sa nagpapaawa. Takaw bullying ako nung elementary, simula grade 1 hanggang 3rd year high school. Pero nung high school days ko, hindi na ganun ka bully. Grade 1 to grade 6, grabe, lalo ng grade 5 ako. Naglalakad ako sa pasilyo papunta sa kabilang classroom kasi dalawa yung classroom ko. Kasi nga, sped ako.
special kind. So, mainstream, tsaka sped. So, nag-text na lang yung teacher ko sa sped, tsaka teacher ko sa mainstream kung kailangan ko ng lumipat. So, 10x na teacher ko sa mainstream, sakto, break time. Sinabi sa akin ko nan, lipat ka daw ng sped, sabi ni sir mo. Pasamahan na lang kita sa isang classmate mo. Yun nga, classmate kong babae sumama sa akin. Tapos nung nag-CR lang yung classmate kong babae, along the way yung CR. Ang lakaran pa noon, simula dito sa akin na uupuan ko, hanggang dun sa sa harapan ng doon sa basketball court namin. Ganun kalayo ang nilalakad ko, mainstream to sped room. Sa mga hindi nakakalam o hindi tiga rito sa Novaliches, siguro mga 100 hakbang. 200 na hakbang. Ganun kalayo ang mainstream tsaka sped room. Sa Lagro Elementary School yun. Mga taga-Lagro, kabisado na to. Yung sa may maliit na gate sa maliit na gate, dati pasukan yun, ngayon labasan na sa may kantin. Tapos yung doon kasi yung classroom ko sa kabila, mainstream. Lalakad pa ako sa kabilang dulo pa ng Lagro Elementary School, sa pagitan na ng elementary tsaka high school. May bakod na mataas. So doon ako sa malapit sa boundary ng elementary tsaka high school. So ganun creepy ang lakaran noon. So nung nag-CR yung kasama kong babae, yung classmate ko, gulat ako, may bumato ng bote ng emperador pa yung alak nun. Hanggang ngayon ata may emperador pa. Binato ko sa likod, ang lawak ng garden namin doon. Siguro mga tambay doon hinaagis yung mga bote. May balag naman yon yung mga tanim namin doon sa garden, kaya nasasalo lang yung bote. Hindi diretso sa lupa. So nagulat ako, binato ko, buti
nakasuot ako ng ano nun, jacket nun, dahil nga medyo nilalamig nga ako nun. Ang nangyari sa jacket, nabutas yung jacket. Ako, nagasgasan. Tamang-tama yun, nasa labas na yung zero ko sa SPED noon. So yun, sinita. Binidyoan pa nga ng classmate kong babae. Tapos na siya mag-CR. Yung CR kasi, nakikita yung paglabas ng CR, nakikita yung lahat. Yung pagitan ng classroom, yung garden, yung basketball court, yung stage. Kita lahat. So, binidyohan ng classmate kong babae. And then, pinakita sa teacher namin sa mainstream. Tsaka pinakita sa principal's office sa guidance. So yun, pinatawag kami lahat. Ako, yung na-video, yung namatok ng classmate ko, yung teacher ko sa mainstream, tsaka yung sir ko sa SPED. Kasi yung sir ko sa SPED, nakita din niya. Yung teacher ko lang sa mainstream ang hindi nakita. So, yun. After noon, talaga makulit yung classmate ko, hindi nagsosorry sa akin kahit dumating na yung mga magulang namin. That time yun, nasa Saudi pa yung daddy ko. Yung mami ko nasa trabaho. Yung ate ko lang pumunta. Tsaka yung kapatid ko. So, yun. Hindi ko na maalala yung exact na pangyayari. Kung sinong pumunta sa magulang ko o sa kaanak ko, hindi ko na maalala. Basta may pumuntang guardian ko. Tapos yun, yung magulang ng bata, na classmate kong naman to, nakikipag-areglo na. Tapos, dumating yung nanay ko galing trabaho kasi nabalitaan nga niya nangyari. Dumating yung nanay ko. Yun nga, nakikipag-areglo yung sabi ng nanay ko, nag-areglo kayo wala tayo sa police station. Tsaka na pag nasa police station na tayo, dun pa lang tumikom ang bibig ng magulang ng classmate kong namato. Tapos yun, wala na yung nanay ko noon, pagod, galing trabaho. Sabi sa magulang ng classmate ko.
Pag yan, hindi pa nag-sorry yung anak nyo sa anak ko, pati kayong magulang, pabadampot ko sa pulis. Sabi ng principal, wag naman po. Ipinapasorry kung namato sa akin ng classmate ko. Pilit na pinagpasorry sa akin. Ayaw talaga. So no choice na yung principal tsaka yung nanay ko na kunin na ng polis. Yung cellphone na pinang video, hiniram ko muna sa classmate ko kasi wala pa akong cellphone yun para ma-bluetooth yung pangyayari na video. Hiniram ko muna. Sabi ng classmate ko babae, wag na sasama na lang ako. Total, uwian naman na natin. So, ayun na. Yung pumunta sa classroom yung classmate kong babae, tapos kinuha niya yung bag ko, yung payong ko, tapos kinuha niya din yung bag niya. Tapos sabay-sabay pumunta kami sa police station. Antipano, nagtawag yung principal ng mobile. Yun nga kasi dinudugo na yung ulo ko nun. Kasi yung ulo yung napuruhan ay hindi naman napuruhan, kumbaga nadali ng bubong. So dinala mo na ako sa clinic ng school. Nilagyan ng ginamot, ginasa. Tapos nun, sumakay kami sa mobile. Sakto, yung presinto na pinagdalan sa amin, may parang hospital na clinic sa tabi. So doon ako ginamot. Nakita ang laki ng sugat. So tinahi yung sugat. Hindi ko nagpapakita sa inyo kasi ngayon wala na eh. Pero nandito pa rin yung marka, natatakpan na lang ng buhok. So natapos na yun. Ilang araw ako hindi nakapasok. Ang ginawa, binigyan na lang ako ng homework. Homework for 3 weeks. Yan. So yun. So ayun mga katambay, hindi ko ito mauubos. Ano ko na lang to, hapunan ko na lang yung kalahati dito. So hindi ko siya mauubos. Kasi actually, hindi talaga ko kumakain almusal. Hindi. Nagluto lang ako neto para hatiin ko sa kalahati. And then yung kalahati, mamayang hapunan na i-re-rep ko na lang. Yun nga.
Ang nangyari, nakulong yung tatay ng namato sa akin ng classmate ko. Nakulong. Tapos, napag-alaman ko pa, yung cellphone na pinang-video sa akin, classmate kong babae, hindi pala totally kanya yon, kaya ayaw niyang padala sa akin. Sa nanay niya yon. So, dumating yung nanay ng babae, napapasalamat kaming ng nanay ko. Dahil hindi dahil sa cellphone niya, hindi mabibidyohan yung pangyayari. Yung that time na yun, mayaman yung classmate kong babae. Biro mo, 2008, 2009, may Android phone, ay hindi Android phone, may keypad na phone na may camera, yung BlackBerry. So yun ang cellphone dati. Hindi talaga ako kumakain ng almusal ng todo-todo. So, yun. Yun nga pala mga katambay. Ang nangyari doon sa ate ko tsaka sa kapatid ko, nung dumating na yung nanay ko, kasi may service yung ate ko yun, pinauwi muna sila ng bahay. So, yun. Tapos, yung ngayon, 2025, 2026, 2025, yung classmate kong namato sa akin na yun, nahihiya pa na lumapit sa akin. Nung ako na lumapit ako nag-initiate. Kasi class reunion namin yun. Nag-sorry sa akin yung classmate kong lalaki. At kwento niya na namatay sa kulungan yung tatay niya. Sabi ko, hindi pre, wala na yun sa akin. Childhood natin yun. Hindi naman maiwasan yun. Tsaka sorry nangyari sa tatay mo. Sabi ko, sabi niya, hindi, kasalanan din namin kuya. Namatay siya, hindi dahil sa bugbog ang mga kakausa niya, dahil na-stress siya sa akin, sabi niya sa akin. So, bagong pastor siya nun. Sabi ko, pre, congrats, bagong pastor ka na. Mababago na yung journey ng buhay mo. Sabi ko sa kanya. So yun, yung sinabi kong hindi ko mauubos,
Ngayon, maubos ko na. So, yun. So, yun mga katambay. Naubos ko rin. Nakala ko, hindi ko mauubos. So, yun. Tapos na ako mag-almusal ngayon. Ngayon, ulong naman ako. Konti na lang yung main dishwashing. Makagawa uli mamaya. Nakalimutan ko lagyan ng tubig. Kung hindi nyo pa napanood mga katambay, yung vlog, yung high school days ko sa vlog ko, panoorin nyo na, naka-upload yun. Hindi ko natanda kung kailan yun. Basta pag nakita ko, yung link ilalagay ko na lang sa description. So, yun. Puputulin ko muna yung vlog dito. Abangan nyo na lang ang part 2. So, yun mga katambay, dito na ako magpapaalam. So,
Ayun, tapos na ako mag almusal, tapos na ako mag-urong. So yun mga katambay, ang oras natin ngayon ay 6:30 na ng umaga. Sa petsa na June 27, 2026. So yun, abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe. God bless and then bye-bye. Matthew 21 verse 22. Pray, believe, receive at Luke 18 verse 1. Always pray and never give up. Kung sa Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Huwag kalimutan magdasal. Lagi magdasal. At kahit anuman unos o pagsubok sa buhay, wag natin susukuan, laban lang at iwas sa mga negative vibes. So ayun, at bye-bye.